Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya.
Okay. Mga kapatid, natapos na ang 2,000 taon na tinagal ng panahon. At sa pagkakataong ito, sa pagbabalik ng Kristo dito sa sanlibutan, na maghahari siya sa loob ng 1,000 taon na kasama niya ang kanyang mga katauhan. Upang malaman natin ang buong katotohanan na sa ganitong paraan, nilikha ng Diyos ang programa ng The Kingdom of God at sa pamamagitan ng ating tungkulin na kung summatum est, natapos na ang lahat. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na kung summatum est dahil natapos na ang gawain ng Diyos sa nakalipas sa 2,000 taon ni Kristo. Dahil ito naman ang ika-6,000 taon mula nung nagkasala si Adan. Kaya nga, nasasabi natin ito na 6,000 taon dahil tinapos niya ang kanyang mga gawain. At sa ika-7,000 taon, ang Diyos ay magpapahinga. At masasabi natin uli na natapos na ang 6,000 taon at nandito na tayo ngayon sa ika-7,000 taon na ang Diyos ay muling magpapahinga. At nang dahil dito, na kinakailangan ng mga tao na maging handa sa pagbabago sa kanilang sarili upang hindi na muling mangyari na habang ang Diyos ay nagpapahinga sa panahong yaon, si Adan ay nagkasala. Ngayon na itayo na ang kaharian ng Diyos at ito na ang nakahanda upang papasukan ng kanyang sarili. Kaya mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Abot ng nakakarinig ng ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, magandang hapon. At magandang hapon din po dyan kay Haring Ruel Palma. Magandang hapon dyan sa iyo, Hari. At kay Rosalinda Katipay. Magandang hapon dyan rin At sa ating kasama rin dyan, si Haring Lorenzo Silagan. Magandang hapon sa iyo dyan, Hari. At dyan kay Friends Carlo. Friends, magandang hapon sa inyong lahat dyan. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong hapon na ito tungkol sa kaharian ng Diyos, nais ko muna magpasalamat sa aming mahal na guro na siyang pinagmulaan ng aming kunting kaalam upang ang kanyang salita ay makarating sa mga tao na nangangailangan ng kanyang mga salita. At nais ko rin na bumati sa aming mahal ngayon na presidente sa Kingdom of God na si Haring Rocky Riambonanza at sa ating presidente sa PDDMC na si Haring Adolfo Riambonanza at sa aking mga kasama sa 12 region director, magandang hapon po sa ating lahat. At sa 12 po rin na pintuan sa kaharian ng Diyos na sila po ay affiliated to the Kingdom of God, magandang hapon. At sa mga provincial leader, municipal, mga barangay leader, sa lahat ng mga nakikinig ngayong hapon na ito, ay binabati ko kayo ng magandang hapon po. Ngayon po ay nandito naman po ulit tayo sa ating programa upang naman po tayo ngayon maghusay sa ating mga paniniwala po, no? Kasi po, bakit po nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga sikta? At nagkakanya-kanya po ng pagalingan, pagsisiraan, na walang pagkakaisa. Pero sinasabi po sa banal na aklat na mayroon tayong tinatawag na iisang Diyos, iisang pananampalataya, at isang bautismo. Di po ba? Isang Diyos, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ngayon, kung pareho ang ating paniniwala at pareho ang nagturo sa atin
at nagbigay ng kaalam, bakit hindi po tayo nagkakasundo? Bakit nagkakaroon tayo ng mga paligsahan o pagalingan kung minsan, kaya po hindi po maiwasan ang pagdidebate. Pero dapat, kung iisa ang Diyos na nagturo sa atin, yun sana ang sinasabi na iisang Diyos, iisang pananampalataya. Bagkus kanya-kanya tayo pong gawain. Dahil sa isang katawan po ng Diyos, kung kayo po ay nasa gawing paa, ang inyong gawain po ay tagalakad. Kung ang inyong gawain ay nasa kamay, ang inyong pong gawain ay taga-kilos, taga-bitbit. Kung sa mata, taga-tingin, lahat ng mga sinse sa ating katawan, may mga kanya-kanyang gawain. Pero sa iisang katawan. Ngayon, kung halimbawa tayo'y hindi nagkakasundo sa isang pananampalataya, ibig sabihin hindi tayo iisang katawan. Pareho baga sa kamay. Kung ikaw man ay nasa isang kamay, kurutin mo man yung paa mo na tagalakad, ramdam mo ang sakit. Di po ba? Kasi isang katawan. Ngayon, kung hindi ka iisang katawan, iba ang iyong katawan sa pananampalataya, nandoon ang pagsisiraan. Di po ba? Ngayon, mga kapatid, kung sino man ang magtayo nung sinasabing kaharian, di po ba'y sinasabi nga ni Daniel na ang Diyos magtatayo ng isang kaharian sa langit na hindi magigiba magpakailanman. Isipin ninyo mga kapatid, dito na lang sa Pilipinas, wag na tayong lumayo sa ibang bansa, mayroon pong nagtayo ng mga kaharian. Dito nga sa ating bansang Pilipinas, mayroon pong mga nauna na mga nagtayo ng kaharian. Ngayon, ano ang katumbas ng kaharian? Pag ikaw ay magtayo ng kaharian, ay ang katumbas po niyang Kristo. Kay ang katumbas ng mga preacher o tagapagpaaninaw o tagapagpaliwanag sa mga tao, ay yan ay tagapagligtas yan sa pamamagitan ng Diyos. Hindi po ba? Akala natin tayo na mga preacher, ang katumbas po natin ay mangluluwas tayo. Tayo ay tagapagligtas ng mga tao. Kasi ang Diyos ngayon, hindi na po ngayon magkikreate ng lupa upang gawing tao. Kasi may tao na po. Paano natin sila i-create? Paano natin sila ililigtas? Sa pamamagitan na lamang po ng pangangaral. Di po ba? Yun po ngayon ang katumbas ng preacher ay tagapagligtas sa mga taong nawawala na sa pananampalataya o nakalimot na sa Diyos. So ngayon, kung tayo ay magtayo ng isang kaharian, ang katumbas po niyan, ikaw ay nag-aangkin, aminin mo man at sa hindi. Isa ka na nag-aangkin na Kristo. Di po ba? Paano mo maitatayo ang isang kaharian kung hindi ka mag-iisip na ikaw ay isang Kristo? Mabuti kung sikta lang ang iyong itatayo. Dahil yan ay isang denominasyon na inililink niya sa Diyos. Kasi mababasa man natin sa gawa na ang tao ang kanyang itatayo ay sikta. Ang itatayo ng Diyos ay kaharian. So ngayon, dumadami ang nagtatayo ng kaharian. Ibig sabihin,
Dahil sinasabi lang naman ni Daniel na ang Diyos ay magtatayo ng kaharian. Ngayon may mga tao nga nagtayo ng kaharian. Nasaan ba ang Kristo na kaharian? Nadyan ba ngayon, sa ngayon lang na itayo? O noon pa na naitayo? Kasi mayroon nga nanggaling dito mismo sa Kingdom of God na itinayo ni mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza ay humiwalay, kumuha ng kaalam at nagtayo ng kaharian. Napakasimpleng rason o katuwiran, mga kapatid. Once na ikaw ay magtayo ng kaharian, isa ka rin na nag-aangkin na ikaw ay Kristo. Mabuti kung isa lamang sikta ang itinayo mo, ay isa ka lang na mananampalataya. Pero pag ikaw ay magtayo ng isang kaharian, ang inaangkin mo na papel ay Kristo. Kaya nga po, maging sa aking mga kasama ngayon, na katulad ko rin na nagpapahayag sa radyo o sa kahanginan, mayroon po ngayon nagtutuis sa kaalam na itinuro ni mahal na Hari. Kayo ngayon ng mga nagtutuis sa kaalam ni mahal na Hari na itinuro sa amin o sa atin dati, at ngayon ngayon ito tinutuis, na yun naman ang ipinaliwanag, itinuro ni mahal na Hari sa amin. Ang totoo, mga kapatid, hindi kami ang inyong tinutuis. Sino ang inyong tinutuis? Si mahal na Hari. Yun ang inyong tinutuis. Kahit yung mga provincial leader nga medyo nawala na ngayon sa Kingdom of God, sila rin ay nagtutuis sa mga ibinigay ni mahal na Hari na computation. Lalong-lalo na doon sa computation sa party kay Noe, sa lunok o sa baha sa party ni Noe. Doon sila nagki-question kung ilan ba ang naligtas sa arka. Ay, mismo Biblia ang nagsasabi diyan na 8 lamang na kaluluwa ang naligtas sa loob ng arka. Kung kayo'y naniniwala mismo na sa Biblia ay totoo, ay anong dahilan bakit nyo pa i-question yan? Ang tanong, dahil kayo ay nagki-question, nandun ba kayo sa baha? Nandun ba kayo sa akto? Nakaasaksi ba kayo na hindi lang 8 ang nandoon? Sipin nyo, mga kapatid, mahilig kayo mag-question. Yun lang ang inyong binabantayan, yung kukuha lang kayo ng mga butas upang gawin ninyong mali. Pero kung kayo'y nagki-question po sa amin, hindi kami ang inyong kini-question. Si mahal na Hari, kasi siya po ang nagturo sa amin o sa atin lahat. Tapos ngayon inyong questionin, ay hindi lang 8 ang nakasakay sa arka, hindi lang pamilya ni Noe. Dahil si ganito, si ganito. Kung kayo mismo naniniwala, wag na natin isama si mahal na Hari. Diyan na lamang tayo sa Biblia. Hindi ba totoo ang Biblia? Bakit yan din kayo nagbabasa sa Biblia? Tapos inyo rin tutuisin yung nakasulat dyan na 8. Sinulat na nga dyan na bawal dagdagan, bawal bawasan. Katapos ngayon sasabihin yung mali. Dahil hindi lang 8. Basahin nyo ng 1,000 beses yung nakasulat dyan. Kung ilan ba yung nandoon sa arka. Mismo Biblia nagsasabi, bawal dagdagan, bawal bawasan. Kung kayo man, mga kapatid, sumobra ang inyong kaalam,
hindi kami ang inyong tinutuis. Una, kung inyong imamali yan, at sasabihin ninyo hindi lang 8 kaluluwa ang naligtas doon sa arka, ay mismo ang Biblia at ang sumulat noon, yun mismo ang inyong tinutuis. Hindi po kami. Dahil kami po, nadyan lang po kami sa pagpapaliwanag at pagsunod sa inutos ni Mahal na Hari. Pero kung iyan, kami mismo na inutusan ni Mahal na Hari, kaya nga kami ngayon, nandito na kami sa social media, nag-o-on air na po kami, matagal po kaming nanahimik dahil nag-aantay kami sa go signal sa aming mahal na guro. So nagbigay siya ng signal po sa amin, kaya nandito na po kami ngayon. Ngayon, tutuusin ninyo yung mga paliwanag namin. Tapos sasabihin yung mali, ay hindi po kami ang inyong tinutuis. Ang inyong tinutuis, yung nagturo sa amin o sa atin lahat. Isipin nyo na lang, wag na lang si Mahal na Hari ang inyong tuisin. Yung Biblia na lang mismo, kayo nga mga nagmamagaling na mga propeta. Wala kayong ginawa kundi magtuis. Mga propeta daw sila. Isipin nyo mga kapatid, nakasulat dyan sa Bible, hindi lang Kristo ang bulaan na darating, pati mga propeta. Kaya hinay-hinay po kayo mag-question sa tinuro ni Mahal na Hari. Bago kayo mag-question, tingnan nyo muna ang inyong sarili. Kung dapat ba, kung tayo may nagkakaisa, iisang pananampalataya at iisang Diyos, bakit kayo'y nag-question? Ha? Bakit kayo nag-question? Isa lang naman kaya ang ating pinanggalingan na nagturo nito. Bakit kayo nag-question? Ibig sabihin, napakagaling nyo na talaga. Ay, ipagpatuloy ninyo. Magpasalamat na lang kayo na kayo'y napakagaling ninyo. Ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Kung sa Diyos man ang kaalam na yan, na inyong pagtutuis, magpasalamat kayo na kayo'y nagtutuis sa amin. Dahil kung yun ang inyong gawain, goon, ipagpatuloy nyo yan para kayo'y maging masaya. Kaya nga po, kung ito'y ating pag-aaralan, no? Basta't ang tao magtayo ng organisasyon o grupo na kingdom, ibig sabihin ang kanilang katapat niyan ay Kristo sila. Kaya nga po, iilan ba ang Diyos nga dapat magtayo ng kaharian? Atin basahin ang Juan 16:13. Ano bang sinasabi dyan? Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papapatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na nasa kaniyang maririnig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yun po ang espiritu ng katotohanan kung dumating. Kung napapansin ninyo, si Mahal na Hari mula nung itinayo ang kaharian ng Diyos, hindi po siya nanilip ng may aral, Siya po ay nagpapaliwanag lang ayon sa kaniyang utos. Hindi siya nangingialam sa ibang aral.
Bagko sinasabi niya, bakit sila nariyan? Yun ang totoo. Gawain nila yan. Kasi iba itong ating kaharian, iba sila. Huwag kayong mangialam doon. Yun ang kanyang itinuturo. Ngayon, kung kayo nagtayo ng kaharian, pagkatapos kayo'y nangungutya at nanlalait at nangingwestiyon o nagtutuis ng kaalam, isipin ninyo muna mga kapatid, kung sino ang Diyos na nag-utos sa inyo. Baka yan ay pineapple Diyos lamang. Iisa lang kaya ang Diyos na magtatayo ng kaharian. Kaya isipin nyo kung sino kayo. Kasi walang Diyos nga magtutuis ng kaalam sa may kaalam. Bagkus siya ay magtuturo. Tingnan mo si Jesus. Nung dumating si Jesus sa Israel, siya ba ay nangialam sa mga doktrina ng may doktrina? Siya ay nagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. At siya ay kinakalaban ng mga tao. Siguro ang inyong mga espiritu noon, kayo yon na mga mahilig manuligsa ng kapwa ninyo. Pati ang Diyos inyong tinutuligsa, inyong sinusukat ang kaalam ng Diyos. Kaya anong sabi? Kung dumating ang espiritu ng katotohanan, kung kayo man ay katotohanan, dapat magpatnubay kayo ng buong katotohanan. Hindi yung manlalait kayo, mangnunuis kayo. Payo lang mga kapatid, no? Para baka sakali kayo magising at mauntog ka ninyong ulo at magising kayo at matauhan kayo kung ano ang ibig sabihin ng pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi kayo nag-aangkin na kayo ay nagtayo ng kaharian, ibig sabihin kayo ang Kristo. Pero alalahanin ninyo, may Kristong bulaan. Kaya nga, yun ang inyong isipin. Dahil anong sabi dito sa 2 Corinto 3:17? Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Espiritu ang Diyos. At kung saan naroroon ang Espiritu, saan naroroon ang katawan, ibig sabihin, ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kanyang ipapaliwanag ang mga bagay nga nagsipaglipas at mga bagay nga napagsipagdating. Yun po mga kapatid, no? Yun ang espiritu ng katotohanan. Hindi yung espiritu ng kasinungalingan. Hindi espiritu ng panglalait, pangungutya at pagtutuis. Marami ang nagmamagaling na mga kasama lang mismo sa Kingdom of God. Mga propeta daw sila. Kanilang sinusukat ang mga panahon at pinipintasan yung paliwanag ng aking kasama. Kasi daw mali. Aba, yun ang nakasulat sa Bible. Kung kayo mismo nagbabasa ng Biblia at kung kayo mismo naniniwala na ang nakasulat sa Bible ay totoo, ay bakit nyo pa tutuusin? Bakit pa kayo magmamagaling? Para lang kayo sumikat? Ba, ano kayo si probinsyano, Cardo? Para sumikat? Yun ang inyong isipin. Di bali tayo sumikat sa magandang gawa. Huwag yung nagmamagaling-galingan. Dahil ang pagsisisi ay nasa huli. Kaya nga po, dito sa kaharian ng Diyos, iba talaga ang aral dito sa kaharian ng Diyos. Hindi ito tulad sa aral ng mga sikta, mga kapatid. Kaya nga ano ang sabi dito sa Marcos 1:22? At nagtataka sila sa kanyang aral. Aral yun ni Jesus. Sapagkat sila ay tinuruan niyang tulad ng may kapamahalaan
Ano yung kapamahalaan? Gobyerno. At hindi gaya ng mga eskreba. So, ibig sabihin, isipin ninyo, ano ba ang eskreba? Ano ba ang papel ng mga eskreba doon sa Israel na kumukontra? At iba ang aral ni Jesus at iba ang aral ng mga eskreba. Isipin nyo, ang mga eskreba, ang aral nila ay galing doon sa Diyos, kay Moises. Na Diyos ang nagbigay doon kay Moises ng aral at ibinigay sa mga tao. Kaya nga anong sabi ng mga Hudyo? Mayroon kami Ama, ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung ang inyong Ama ay ang Diyos, iibigin niyo ako at ako'y nanggaling at nangmula sa Diyos. Bakit hindi sila nagkaintindihan? Ngayon, dahil kayo ngayon ay tumutuis sa kaalam ni Mahal na Hari, sino naman kaya ang Diyos na nagturo sa inyo? Ha? Sino ang Diyos na nagturo sa inyo? Kung iisa ang ating Diyos, hindi dapat tayo nagkakasalungatan. Pero mayroon kayo ang Diyos na iba. Hindi ang Diyos na ating pinagkakaisahan. Sa bagay, sino ba naman ang mahuhukman kung walang magpapasaway? Tama lang, gawin nyo lang. Ipagpatuloy nyo lang yan. Kaya nga, hindi natin pwede itulad ang aral sa mga sikta at aral dito sa kaharian ng Diyos. Marcos 1:27. At sila'y lahat nangagtataka. Ano pat sila rin ay nangagatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. Kasi nasanay sila doon sa mga aral ng Eskriba at mga Parisiyo. May kapamahalaang naguutos, pati sa mga karumal-dumal na espiritu ay siyang tinatalima nila. Yan po ang kaharian ng Diyos. Iba po ang aral. Kaya nga may mga kasama nating mga nagtayo ng sikta na lalo na itong ngayon na dumating na epidemya sa Pilipinas. Itong pandemya ngayon na dumating sa ating bansa o bagko sa buong daigdig. Maraming nagsasabi na ito na siguro ang katapusan. Malapit na sunugin ang daigdig dahil ang tao makasasala. Kung atin yan huhusayin, ibig sabihin kayo'y umaasa na ang daigdig na ito ay gugunawin o tutunawin ng Diyos. Kasi yun po ang inyong naisusulat, ay yung pong nababasa ninyo sa banal na aklat. Husayin natin kung gaano katotoo ang inyong mga paniniwala. Bagko sinulat niya ni Pablo na darating ang panahon na ang mga bagay sa langit at mga bagay sa lupa masusunog sa matinding init. Ano ba ang dapat masunog, mga kapatid? Kasi kung ang paniniwala natin hanggang doon lang at ang ating paniniwala ay hanggang doon lamang, ay mag-aaway ang Bible. Mag-aaway. Hindi sila magkakaisa. Nagkakasalungatan sila. Kung yun mismo ang ating paniniwala na ang daigdig ay susunugin daw at malapit na magwakas, at nadyan na nga daw ang pandemya, nag-umpisa na ang pagbigay ng Diyos ng mga salot sa tao, kaya malapit na daw ang katapusan. At yun ang ating mga naririnig, kaya paspas sila sa pagbabahay-bahay ng mga ngaral ng kaligtasan, dahil para daw pag mamatay na sila ay hindi na yung ligtas. Darating sila doon sa kalawakan, irarapture sila doon. Kaya nga po, kung ang Biblia sa ating pagbasa, dahil ang Biblia mayroon mga talinghaga
mayroong mga parables, mayroon yun mismo ang ibig sabihin, paano pala yung sinabi ni Pablo, kung parables yun, upang hindi mag-away ang Biblia. Sinabi ni Pablo na ang lupa ay susunugin. Ngayon, kung dadako naman tayo sa Ecclesiastes 1:4, ano ang sabi diyan? Lumipas ang unang lahi at dumating ang panibagong lahi. Ngunit ang lupa mananatili magpakailanman. Ngayon, kung totoo man na susunugin ayon sa inyong paniniwala, sinabi naman dito sa Ecclesiastes na ang lupa mananatili magpakailanman. Di nagkaaway na sila. Doon naman sa Jeremias 5:25, anong sinasabi naman doon? Kayo'y mananatili sa lupain na inyong minana magpakailan paman. Nasaan yung susunugin? Di wala, nag-away kayo. Nag-away na ngayon ang mga naniniwala na hindi susunugin at yung susunugin. Pareho lang Bible ang pinagsasabong natin. Isipin niyo mga kapatid. Balikan natin si Pablo. Sa paggawa ba ng Diyos ng daigdig, nandoon ba si Pablo? Kasama niya sa paggawa ng daigdig? Mayroon ba si Pablo binigay na isang dakot na lupa upang ibuo ng daigdig para sabihin, ito Panginoon, share ko sa iyo, isang dakot na lupa para may karapatan ako magsabi na ang lupa susunugin o ang daigdig. At yun ang aking isusulat. Ngayon may nababasa naman dito sa Old Testament na ang lupa mananatili magpakailanman. Mayroon nga po akong nakausap dyan na pastor. Sabi niya, Brad, yung Old Testament, lumipas na yan. Nandito na tayo ngayon sa New Testament na ang lupa ay susunugin. Sabi ko, walang hiya naman itong mga nagsulat sa Old Testament kung ganun. Hindi baga nila alam ito? Na pagdating kay Pablo, susunugin yung lupa? Ay, naging bula ang propeta sila. Bakit pa yan isinulat? Hindi baga nila alam yan? Na sa bandang huli kay Pablo, susunugin ang lupa? Sipin nyo. Sinungaling itong mga taong ito. Nga ang lupa mananatili. Pero basahin nyo, Ecclesiastes 1:4. Lumipas ang unang lahi at dumating ang pangalawang lahi. Ngunit ang lupa mananatili magpakailanman. Nasaan yung susunugin? Di nag-away ang Bible? Hindi nyo po naintindihan mga kapatid. Kaya nga, ano bang lupa na susunugin? Kaya tinanong ko yung pastor, Pastor, naunawaan mo ba yung binasa mo? Sabi niya, Brad, Tagalog na Tagalog yan, maliwanag ng lupa susunugin. Kaya nga kako, naintindihan mo ba? Upang ang Bible maging totoo, upang ang Bible hindi maging kasinungalingan, ay isipin mo ito upang hindi ito mag-away. Kasi sinasabi sa New Testament na susunugin sa luma, hindi. Kung magiging totoo naman na susunugin nga, ay sinungalin pala itong mga nagsulat, lalo na sa Jeremias, na sinabi niya, kayo'y mananatili sa lupain na inyong minana magpakailan paman. Nasaan yung susunugin? Doon naman ngayon sa Ecclesiastes, sabi naman, ang lupa mananatili. Alamin ninyo, kaya tinanong ko yung pastor. Sabi ko, Pastor, ilang klaseng lupa ang alam mo? Sabi niya, Brad, kahit nandun ka sa Amerika, lupa pa rin yan. Iisa lang ang lupa. Sabi ko, no. Diyan ka hindi nakaunawa sa inyong sinasabi. Ano bang sabi ng Diyos? Dumakot ang Diyos ng lupa. Saan galing ang dinakot? Galing sa lupa.
Dinakot ng Diyos at dumakot ang Diyos ng alabok ng lupa at kanyang ginawang tao, at yun ay si Adan. Saan galing si Adan? Sa lupa. So ngayon, yung lupa na yan na ginawa ng Diyos, itinungtong niya sa kapwa lupa. Ilang klase ng lupa? Dalawa. Lupa na lumalakad sa kapwa lupa at lupa nga linalakaran. Kaya nga yung lupa ay naging dalawa. Kung mayroon man susunugin upang hindi mamali si Pablo sa kanyang sinulat, ano ba ang lupa na gumagawa ng kasalanan? Yung lupa baga na iyong inaapakan o yung lupa nga lumalakad sa kapwa lupa na tao? Ang gumagawa po ng kasalanan na lupa ay ang tao na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Kung mayroon mang susunugin upang hindi mamali si Pablo, ay yung lupa na tao, dahil yan ang gumagawa ng kasalanan, mapagtuis, mapanglait, magaling manglait. Yan ang mga lupa nga pwede sigurong sunugin. Dahil magaling, marunong, masyado, sumubra ang kaalam. Kaya nga po, yun ang dapat nating isipin, mga kapatid. Hindi po pwede na ang Bible mamamali. Ang lahat na nakasulat sa banal na aklat ay totoo. Lahat na nakasulat sa banal na aklat, totoo. Kaya kung sinabi ni Pablo na susunugin ang lupa, totoo. Lupa na tao, dahil yun ang gumagawa ng kasalanan. Upang hindi rin mamali ang Old Testament, ang lupa ay mananatili ng ating inaapakan. Yun po ang katotohanan. Hindi po yung pagbasa ninyo na ang lupa ay susunugin, yun agad ang inyong napag-isipan. Kaya nga, kayo nga mga ngaral, isipin nyo muna ng mabuti ang inyong binasa upang hindi po tayo mamali. Kay ang bulag na mag-akay ng kapwa bulag ay sa bangin yan pupulutin. Kaya yun po ang dapat natin pag-isipan, mga kapatid. Ano? Kaya nga, kung upang hindi po mag-away ang banal na aklat, yun po ay ating ibalanse yung ating mga natututunan o nababasa upang hindi po tayo ay nagkakamali. Kasi po, ang katumbas po ng mga ngaral ay tagapagligtas po yan. Kaya nga po, iba ang aral dito sa kaharian ng Diyos. Ibang-iba. Hindi po ito tulad sa mga sikta. Kaya nga, ano ang sinasabi nila? Nasusunugin ang lupa? Totoo. Hindi na mali si Pablo sa kanyang pagsusulat. Huwag nyo lang papag-awayin ang Bible. Kasi kung pagbasa po ninyo, yun agad ang inyong ibibigay na kahulugan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, kung dumating ang Espiritu ng katotohanan, tayo'y papatnubayan niya ng buong katotohanan at kanyang sasabihin ang mga bagay na mga lumipas at mga bagay nga magsisipagdating. Yun po ang Espiritu ng katotohanan. Kasi kung pagbasa ninyo susunugin, ay ano si Pablo dyan? Kayo daw kuno maggawa ng bahay. Ang inyong bahay na ginawa ay susunugin ko. Papayag kayo? Baka sabihin nyo walang hiya kayo. Wala kayo kahit sintabo dito na naiambag sa paggawa ko ng bahay tapos susunugin mo lamang. Yan po ang Bible.
Ang Diyos nga gumawa ng daigdig, hindi gusto na mawala ang daigdig. Kaya nga, nasa i-interpret natin sa Biblia kung ano po ang katotohanan. Kung sa inyong pag-i-interpret yun kaagad, ay isipin nyo na lang mga kapatid, kung nadyan ba ang espiritu ng katotohanan. Kaya lang sabi niya, kung nasaan naroroon ng espiritu, doon may kalayaan. Ang Diyos ay espiritu. Ngunit kung nasaan ang espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Hindi po tayo ipapahamak ng Diyos. Hindi po tayo ipapahamak. Kaya itong mga nagtatayo ngayon ng mga kaharian, nag-iisip din yan sila, nangangarap na sila ay maging isang Diyos. Wala pong iba niyan. Maging sa ayaw ninyo sa hindi, tanggapin nyo man at hindi. Yon ang inyong pakay, kaya kayo nagtayo ng kaharian. Basta't mayroong kaharian ang inyong itinayo. Ang inyong iniisip, kayo ang Diyos. Kaya kayo nakikipagtunggali na sa Diyos. Dahil kayo daw ang totoo. Kaya nga, tama rin yan. Kasi nakasulat naman sa banal na aklat na maraming Kristo na bulaan na darating. Ngayon, kung walang darating na bulaan Kristo, na mali ang Bible. Paano naging totoo ang Biblia? Sa mga kaganapan, sa mga nangyayari sa daigdig, diyan nagiging totoo ang Biblia. Diyan po nagiging totoo. Ngayon, ano ang aral pa ng sikta? Meron pa dyan aral na isa. Walang nakakaalam sa pagpaparito ng Kristo. Sipin nyo, walang nakakaalam pagpaparito ng Kristo. Samantala na itayo na ang kaharian ng Diyos. Balikan natin si Jesus. Bigyan ko kayo ng sampol. Juan 7:27. Ano ang sabi sa banal na aklat? Na nagtuturo doon si Jesus sa templo, na ipinapahiwatig niya doon sa mga iskriba at mga parisiyo sa sinagoga na siya na ang dumating na Kristo. Nakaintindi yung mga iskriba doon na ang pinapahiwatig ni Jesus ay siya na nga. Ano ang sagot ng mga iskriba? Diba, pagparito ng Kristo, sino man walang nakakaalam? So ngayon, yung Biblia na yan, doon sa panahon ni Jesus, sa New Testament, naisulat na yan, na walang nakakaalam. Ngayon, kung mayroon na nakakaalam, pwede bang baguhin ang Bible? Pwede bang dagdagan? Oy, tika nga, mayroon na palang nakakaalam. Ay, baguhin natin yan. Ay, hindi po pwede dahil tapos na ang Biblia gawin. Nandyan lahat. Lahat ng bagay na sa mundo, sa mga nangyayari sa mundo, nakasulat sa Bible. Bakit natin sasabihin walang nakakaalam? Kumpleto yan. Sipin mo, nandoon na si Jesus sa Israel. Sa harapan nila, ano ang kanilang bukang bibig? Di ba pagparito ng Kristo, walang nakakaalam? Basahin niyo mga kapatid. Juan 7:27. Nandoon si Jesus sa templo, nagtuturo. Sa mga sinagoga, nandoon siya. Sinasabi niya na nagpapahiwatig siya na siya lang ang Kristo. Nakaintindi ang mga eskriba. Kaya nga sinabi nila, di ba pagpaparito ng Kristo, walang sinumang nakakaalam? Ngayon kung dyan pa rin kayo magbabasa sa walang nakakaalam, walang pagkakaiba yan sa tindahan, mga kapatid. Ang tindahan maglagay dyan ng walang utang ngayon, bukas na lang. Pagbasa mo ay walang utang ngayon, bukas na lang pala. Bukas na lang ko babalik. Pagbalik mo doon, nandoon pa rin nakasulat. Walang utang ngayon, bukas na lang.
Aba, bukas na naman uli. Balik naman uli ko bukas. Pagbalik mo na naman kinabukasan, nakasulat pa rin. Walang utang ngayon, bukas na lang. Kailan ka makakautang doon? Kung diyan ka lang nagkababasa sa walang nakakaalam, kailan ka makakaalam na dyan ng Kristo? Naitayo na nga ang kaharian ng Diyos. Marami na nga ang gumaya na nagtayo. Tapos wala pa rin ang Diyos. Sipin niyo mga kapatid. Ang Diyos na paparito, hindi magtatayo ng sikta. Ang kanyang itatayo, Kingdom of God. Napakaklaro yan mga kapatid. Pambihira, hindi natin ito maintindihan. Palibhasay ang ating isipan. Nakapako. Kahit inyo nang nakita ang kayamanan, binulag kayo ng Diyos para hindi nyo matagpuan. Kaya nga, kung kayo man ay tunay na anak ng Diyos, maging wais kayo, tikman yung lahat ng klase ng aral, pakinggan nyo lahat ang klase ng aral ng tao. Baka sakali inyong masumpungan yung inyong sinasabing katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Pero kung doon lang kayo magbabasa sa walang nakakaalam, tandaan na lang ninyo yung tindahan na maglagay ng sulat na walang utang ngayon, bukas na lang. Pagbalik ninyo, kahit isang taon, pabalik-balik kayo doon. Na walang utang ngayon, bukas na lang, hindi kayo makakautang dahil puro bukas. Walang pagkakaiba sa nakasulat sa Bible na walang nakakaalam sa pagparito ng Kristo. Samantala, nandoon na si Jesus nangangaral. Kaya nga ang sabi niya sa 28, ako'y inyong nakikilala kung taga saan ako. Datapwat ang nag-utos sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Nandoon na si Jesus Nangangaral na siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibinigay niya na ang mga sukat ng panahon. Ngayon mayroon akong kasama nga nagbigay ng mga sukat ng panahon. Tinutuis ng mga propeta daw. Dahil mali daw yon, dahil hindi lang daw 8 ang nakasulat sa banal na aklat, mali daw yon. Pati Biblia tinutuis, sumubra ang kaalam mga kapatid. Sumubra, nasubrahan ng kaalam, kahit na lang ang Biblia ang kanyang irespeto, hindi na lamang yung nagmamagaling. Aba, ay talagang hindi po kami ang inyong tinutuis. Ang Diyos, lalo na ang nagsulat niyan na 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng baha. Kung inyong gagawing 1,000 yon, dapat pala, bago isulat yung Bible na yan, kayo na nandoon para na kayo na ang magsulat, para hindi na ninyo questionin at hindi nyo na gawing mali. No? Dapat kayo na lang mga kapatid, kayo nga mga nagki-question, kayo na lang sana ang nagsulat noon. Nasamantala kahit anino mo, wala pa doon yun sa Israel. Kailan ka lang na panganak dito sa ating bansa, tapos tutuusin mo na yung nakasulat sa Bible, na yun lang ang nakasulat dyan. Huwag mo na lang kaming irespeto. Yung Biblia na lang ang irespeto mo. 8 ang nakasulat dyan. Dadagdagan mo na mali ka na. Maliwanag. Ang sinasabi sa Bible, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. 8 ang nakasulat, gagawin mong 100, gagawin mong 1,000. Ay, dapat pala, bago yun isinulat doon, ay, nandurong na lang pala kayo. Si Pedro ang nagsulat niyan. Namali pala si Pedro doon sa pagsusulat niya. Ay, higit kayo kay Pedro. Kaya yun po ang inyong bantayan. Para po kayo ay maging tama, bago po kayo mamintas, manlait o magtuis, Biblia muna ang inyong tingnan. Kasi kung kayo'y naniniwala man, marami po kayong makakalaban yan dahil ang lahat na nagbabasa naniniwala dyan na 8. Tapos ngayon inyong iki-question,
ay marami kayong kalaban dyan. Kaya nga isipin nyo mga kapatid, no? Dahil kung sa bagay, baka katuparan lang din yun sa banal na aklat na may mga propetang bulaan na magsisipagdating upang iligaw ang mga hirang. Kung isa kayo doon, kung ang inyong espiritu noon taga-tuligsa, taga-panglait at taga-pangutya sa kaalam ng Diyos, isipin nyo ngayon, ang Diyos ay hindi na magpapapako sa cross. Lahat ng sikta nakakaalam na ang Diyos na babalik ay maghuhukom. Paano kung kayo na ngayon ang hukman at kayo na ang ipako ngayon sa cross? Kala ninyo ang Diyos ngayon magpapapako pa sa cross? Hindi na. Kung sino man ang magiging labag sa kanyang kalooban, yun na ang kanyang ipapako. Kasi hindi na siya ngayon magpapapako dahil siya ay maghahari po. Hindi na po siya ngayon magpapapako sa cross. Sinong ipapako? Itong mga nanlalait, mga nanonoligsa, nangunguriksyon, yan na ang ipapako ngayon kung hindi kayo magtigil. Kasi po, hindi po kami ang inyong tinutuligsa dyan. Hindi po kami ang inyong kini-question. Si Malnahari ang inyong kini-question. Kung kayo man ay tunay na kasama sa kaharian ng Diyos, iisang pananampalataya, iisang Diyos. Diba? Ngayon, kung magkaiba ang ating aral, hindi tayo nagkakasundo, ay sino ang Diyos na nagturo sa inyo? At sino ang Diyos na nagturo sa amin? Bakit hindi magkaiba? Bakit hindi nagkakaisa? Magkaiba ang ating nagiging aral. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo noon na mayroong akong Diyos, ang aking Diyos ay totoo, ang inyong Diyos ay hindi, totoo yun, sinabi niya. Ako, sang-ayon ako doon. Dahil ang tao hindi nagkakaisa sa isang Diyos. Dahil unang-una may naniniwala na si Jesus hindi Diyos, tao lang. May naniniwala na si Jesus ay Diyos. Doon pa lang nagkakatalo na eh. Kaya totoo yun na ang paniniwala natin, mayroong tayong kanya-kanyang paniniwala ng Diyos. Pero yun po ay katuparan lamang sa nakasulat sa banal na aklat. Mga kapatid, medyo natatapos na po ang oras na ibinigay po sa atin. Ay nais ko po magpasalamat sa aming mahal na guro na si Malnahari Filemon Oriam Bonanza at sa nagbibigay buhay nitong ating programa. Diyan kay Rena Rosal at sa kay Prensa Carlo at sa lahat dyan na mga nagbubuo ng programang ito dyan sa atin na station sa radyo natin. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po na taga-subaybay ng aming programang ito. At masasabi ko po na ito po ang inyong lingkod na si Haring Wilbert Bermog from Region 5. Magandang hapon sa ating lahat. Balik sa iyo dyan sa estasyon. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin.
kita sa kaharian ng Diyos. Ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mama